May sumiklab na naman pong sunog sa Zamboanga City kanina umaga sa ika-10 araw ng sagupaan sa pagitan ng militar at ng MNLF Miswari faction. Nagliyab po ang apoy matapos ang sunod-sunod na putok ng baril at mga pagsabog. At sa kabila po nito, marami ng residente ang nagtangkang bumalik sa kani-kanilang lugar. Gayunman, hindi po sila pinapayagan ng mga otoridad dahil hindi pa tiyak kung ligtas na silang umuwi. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, mag-aalas 10 nga kanina nang mamataan natin yung isa na namang sunog namataan natin mula sa ating kinatatayuan, yung usok na nagmumula doon sa bahagi ng Barangay Santa Catalina. At Pia, ayon nga sa pakikipag-ugnayan natin sa Fire Marshal nitong Zamboanga City na si Fire Superintendent Dominador Sabala ay sa interior umano ng Santa Catalina nangyari. Wala pang impormasyon kung paano nagsimula ang sunog, pero naobserbahan nga natin ito ay nagsimula matapos yung sunod-sunod na putok at pagsabog kanina. Pero sa mga sandaling ito, Pia, ay halos manipis na yung usok na lumalabas mula sa komunidad na yan. Samantala, matapos mapanood ng mga taga Lustre Street na napasok na ng media yung bukana ng kanilang lugar, ay marami nga ang nagbakasakali na makapasok sa komunidad. Pero dahil hindi pa clear sa bomba at iba pang MNLF fighters ang lugar, ay hindi pinapasok ang mga tao. Ilan nga sa mga nag-aabang na yan, yung magkapatid na Mary Jane Quiampo at Mary Ann Fidel. Nasa gilid lamang daw ng bahay nila ang KJK building at naiwan daw doon sa kanilang bahay ang may sakit nilang ina na si Elizabeth Bannister, 58 anyos, at Lolo Vicente Climaco, 75 anyos. Nang lumikas daw sila noong Lunes, noong isang linggo, sa paglusob ng Miswari faction ng MNLF, ay inuna nila ang mga bata, lalo't ayaw para lumikas ng dalawang nakatatanda. Nakalaya na raw ang karamihan sa mga bihag, pero wala pa ang kanilang lolo at nanay. Hilingan nila sa mga sundalo ay bisitahin yung kanilang bahay. Samantala, isang lalaki ang sinama ng PNP Scout kanina dahil sa kahina-hinalang kilos sa papasok ng Santa Catalina. Isang 15 anyos na binatilyo rin ang isinama ng mga otoridad dahil din sa kahina-hinalang kilos. Pia, sa mga sandaling ito ay napakahigpit ng seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad, mapapulis man yan o mga sundalo, dahil nga ayaw nilang magkaroon ng infiltrator papasok dun sa mismong conflict area, Pia. Iyan, linawin ko lang yung mga residente na nagtangkang bumalik sa kanilang tahanan. Hanggang ngayon ba ay naghihintay pa rin sila dahil baka papasukin sila, nagbabakasakali sila, o bumalik ba sila sa mga evacuation center? Yung iba, Pia, ay nakita natin na nag-alisa na dito sa lugar malapit sa atin, pero yung iba, may mga mangilan-ngilan na nag-iintay sila, pero hindi na sila masyadong dumidikit dito sa malapit sa kantong ito. Pero yung iba naman ay nakikipag-ugnayan na lang, nanghingi rin kasi sila ng mga numero sa mga pulis at sundalo, at sila ay nakikipag-ugnayan na lang sa pamamagitan ng text. Pero isa rin sa pinakikibalitaan nga nila yung mga taga-media, kaya naman matama rin silang nakabantay sa iba't ibang mga reports kung magkakaroon na nga ba ng balita. Pia, kanina nai-request na yung ilan sa mga pangalan na mahanap dun sa lugar na yan, pero dahil nga nagkaroon muli ng panibagong bakbakan ay maaring na-delay yung pag-verify dun sa mga hinahanap na address nitong mga residente, partikular na nga hinahanap nila na kanilang ina at kanilang lolo. Yung iba naman, Pia, na nakausap natin ay nais lamang daw nilang balikan yung kanilang bahay. Like yung isang ginang nakausap ko, nakita raw niya mismo sa report natin kahapon at hanggang kagabi, ay nakita raw nila na nakuhanan ng video yung bahay nila ay nakabukas. So nag-aalala sila, kaya naman minabuti nilang pumunta rito, pero ganun pa man, Pia, ay hindi nga sila pinapayagan ng mga otoridad dahil maaring may mga bomba sa lugar o maaring may mga naitanim doon na pampasabog, at maaring may mga tropa pa rin ng paksyon ng MNLF na nandoon ay maaring mapahamak sila, o hindi naman kaya ay baka mabihag pa sila. So inabisuan na sila na wag na muna magpumilit, magstay na lamang sila doon sa kanilang mga tinitirhan ngayon, sa evacuation center man o doon sa kanilang mga kamag-anak, dahil lang pinaka-importante ngayon ay nasa ligtas na silang lugar, at yung mga address naman na sinasabi nila ay pupuntahan naman daw ito ng mga otoridad, Pia. Iyan yung mga nakausap mo bang residente, karamihan ba sa kanila talagang
Tubong Zamboanga, doon na lumaki, or meron din yung mga galing Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at yung mga lumipat sa Zamboanga dahil nga gusto nilang takasan ang armed conflict sa kanilang lugar? Pia, yung mga nakausap ko kanina ay sinasabi nilang matagal na raw silang nakatira diyan sa Lustre Street. Talagang sila daw ay nalulungkot nga dahil matagal na rin naman sila nakatira dito, pero ngayon lamang nangyari yung ganitong katindi na bakbakan dahil Pia, kung matatandaan mo nga noong 2001 ay nagkaroon din ng Kabatangan Siege kung saan nga yung isang grupo rin ng paksyon ng MNLF yung napasama dyan sa issue na yan, pero hindi na masyadong tumagal yung Kabatangan Siege, na-resolve ito ng payapa, pero itong nangyari nga na ito na 1 linggo ng mahigit ay talaga namang sobra silang nababahala at galit din yung mga tao dahil nga yung kanila daw mapayapang komunidad ay nagkaroon ng isang matinding kaguluhan. At Pia, yun nga, umaasa sila na sana matapos na itong paghahabol dito sa tropa nga nitong si Ustad Saber Malik, at ang AFP naman sinabi sa atin ni Lieutenant Colonel Demi Sagala na sana raw ay bigyan pa sila ng konting panahon ng mga mamamayan ng Zamboanga dahil sila rin ay gusto nilang matapos na itong kaguluhan na ito sa lalong madaling panahon, at ginagawa raw nila ang lahat ng paraan upang maibalik sa normal ang buhay ng mga taga Zamboanga City. Pia. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.